Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Nag-backfire na. Hindi po, Badong Aratiles po, pag-uusapan po natin, no? Napanood ko po dito may pinanonood ako yung mga tungkol po sa gera rito sa Ukraine. Ito rin yung pinanonood ko yung, kalimutan ko yung pangalan eh. Basta yung babae siya na Indiana na magaling mag-English. Yan, no? Binalita na rin po yung yung mga binabalita niya, yung mga Israeli war, Ukrainian war. Ngayon po, kasama na po yung secret deal. At yun talaga yung pamagat, yung secret deal. Secret deal ng Pilipinas. Secret talaga. Ito po pala yung secret deal. Sila po pala may tunay na secret deal, hindi yung panahon ni Pangulong Duterte. Pag-usapan din po natin na ngayon po, ano po yung nangyayari, no? Kung hindi po tayo nakakakuha ng supposedly hindi po kasi laki ng foreign investment, wala pong natutuloy na wala na po tayo nasasaksihan na malalaking build. Ano po epekto niyan sa ekonomiya natin? At maganda po ba in the long run itong mga ayuda, no? Nakikita po natin eh. Tuwan-tuwa po yung mga napupuntahan nila Pangulong Marcos ni Martin Romualdez kasi ang dami pong pinamimigay na ayuda. Pero ito po bang ayuda mentality ay maganda po ba to in the long run? Kasi parang sige, mamimigay kami ng ayuda, matutuwa kayo, pero sustainable ba to in the long run? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po, isang tabi muna natin yung mga asara natin, yung paramihan na isang tabi muna natin yung kay Bato tsaka yung Carla Morales, no? Squarely, tignan po natin talaga yung kalagayan ng Pilipinas sa mata po ng international community, no? Kasi po, ang pinoproject po ng atin, kita nyo po, maski sila Vice Ganda, dito po sa Pilipinas, ang projection po, maging ano tayo, no? Ipagtanggol natin ang Pilipinas, no? Laban sa China, laban sa panggigipit ng China. Panay po ano yan eh, panay. Tapos pag tinignan mo naman, nakakaawa kasi binobomba tayo ng China. Parang wala tayong kalaban-laban, binabangga yung mga barko natin. Yung paninindigan laban sa China, ito ba yung itsura, no? Ito po ba yung magiging itsura? Tinitignan ko po yung survey, kamakailan lang. Ang dami pong Pilipino, mga kulang-kulang, mahigit 70% ng mga Pilipino naniniwala, naniniwala po na dapat tayong dagdagan natin yung patrolya and makipagdiplomatikong resolba na natin to sa pamamagitan ng diplomatikong paraan, no? 70% pareho eh, no? Dagdagan yung patrolya dyan sa West Philippine Sea. Tapos tayo po ay bumalik, no? Yun na po ang gusto ng mga Pilipino. Bumalik tayo sa diplomasya. Mr. President, ang kinakailangan po ng Pilipinas ngayon, malinaw na direksyon. Kasi nalilito po kami. Nakikipagmatigasan tayo. Ang mga pahayag po ni Tariela, yung pong spokesperson ng Philippine Coast Guard, tayo po ay hindi natin susukuan yan. Yung West Philippine Sea, ating yan. Ang tapang po ng mga salita eh. Pero pagdating po na tayo ay binomba ng tubig, pagdating po na tayo ay
binabangga ng barko. Lahat po nung tapang ng pananalita, wala pong katumbas na tapang sa gawa, no? Mas lalo po tayo nagmumukhang, ano ba talaga direksyon natin? Ano ibig sabihin ng paninindigan laban sa China? Magpa water cannon at magpabangga? Tapos, antindi na reaksyon natin, no? Nung nabalitaan natin, nagpahayag yung China na meron siyang gentleman's agreement o kung ano man ang tawag kay Duterte. Nakakita tayo ng paraan na dito maisisi, no? Sa nagdaang administrasyon yung nagaganap ngayon. Natatandaan ko pa yung binitawang pananalita ng mga kasalukuyang nasa gobyerno, pati po si Pangulong Marcos, no? Kinakailangan natin matuklasan yan kung ano yung pinagkasunduan nila, kaya nagagalit yung mga kaibigan natin sa China, no? Ako sa tingin ko, na-trap tayo, Mr. President, eh. Talong-talo tayo pagdating sa propaganda kasi pumapasok tayo dito sa mga kagustuhan ng China kung saan nila gustong dalhin. Dinadala tayo ng China na kaya tayo binobomba ng water cannon dahil sa paglabag natin sa mga kasunduan. Kasunduan ng mga naunang presidente, kasunduan ng kasalukuyang presidente. No? Tapos ngayon, huli na. Parang ng barahan ng 'di ba, ng China na sige, isisi nyo, parang okay yan, nakukuha na namin kayo, kinukot nyo kami, na may deal kami kay Duterte. Ngayon po, nung nilabas nila na nakipag-deal kami sa kasalukuyang administrasyon, ang hirap na pumbawiin, nasasabihin lang natin na nagsisinungaling sila, no? Trinap tayo eh. Hook na hook tayo doon sa propaganda na Pilipinas o yung mga naunang presidente, yung may kasalanan kung bakit tayo binobomba ngayong kasalukuyang administrasyon. Nahook tayo kasi may gusto natin yan eh. Hindi pala tayo. Gusto nyo yan eh. Yung ibintang sa mga nagdaang presidente. Yung kapalpakan ninyo. Ito po ay failure ng diplomatic relationship with China. No? Kasi nga naman, gusto natin na nag-a-appear tayo na matapang. Alam niyo po, sa totoo lang, ito, international po to. Yun pong Indiana na babae na nagbabalita ng mga tungkol sa gera-gera. Nakalimutan ko pangalan eh. Tsaka ano yung pinagbabalitaan niya. Secret deal po. Ang sinasabi, secret deal ng kasalukuyang gobyerno. Pati po lahat ng kwento naroon. Actually, pabor siya sa kwento natin eh. Anti-China pa siya eh. Anti-China pa eh. Ang sinasabi niya, ayon daw sa China, nakipagkasundo itong yung ating gobyerno na yung secret deal. Secret deal ang ginagamit nila, hindi new model eh. Secret deal, no? Nakipagkasundo tayo para maganda yung pasok at labas natin dyan sa Ayungin Shoal na ang tawag ng international ay second basta Ayungin Shoal, no? Yun po yun, yung secret deal, yung proper, para po nakakapasok tayo. Ako, wala akong problema dun eh. Gusto natin supplyan eh. Ang tapang po natin magkundina kay Duterte. Wiyon News ba yan? Ang tapang nating magkundina kay Duterte na bakit kayo pumapayag sa deal sa China? Tapos binalik sa inyo, kayo yung kadil namin. Kayo yung kadil namin, hindi sa Duterte. Ayoko pong pumasok doon na sisihin kayo katulad ng paninisi nyo kay Pangulong Duterte. Hindi ganun eh. Tinitignan ko, pabor sa atin yun ha. Yung babae, ang sinasabi nila, itong China, hindi mo talaga mapagtitiwalaan. Parang ganun yung dating, di ba? Hindi mo mapagtitiwalaan kasi ano yung prueba na tayo. Pero, ang lumalabas po doon,
Hindi po lumalabas, mali po na porket tayo ay lumalabas sa international community kasi, mga kapatid. Wala po nakakabilib sa mga martir. Hindi po nakakabilib sa international community na yung binobomba tayo ng water cannon, wala tayong ginagawang ganti. Ang tingin po sa atin sa international community, mahina. Binubuli tayo, tama, yun ba yung gusto natin palabasin? Binubuli tayo ng China. Wala pong, kaya po bilib na bilib yung international ko. Tandaan po ninyo, kaya po bilib na bilib ang international community kay Pangulong Duterte, yung pagiging matapang niya. Yung pagiging matapang ni Duterte na nag-conduct siya ng war on drugs. Yung pagiging matapang niya na minumura niya si President Barack Obama. Yung pagiging matapang niya na binabara niya yung international press. Yun po yung kinabiliban sa atin. Ngayon nagpo-project po tayo na inaapi tayo. Ang projection po natin, inaapi tayo, nagpaparescue tayo. Yun eh. Hindi yung nagpo-project tayo ng kaya natin na nakakabilib yung bansa natin. Tignan niyo po epekto niyan. Kung ang projection po natin sa international community, eto po, pabor na sa atin ha. Yung kwento natin, yun yung pinapaboran ng babaeng broadcaster o anchor. Yung kwento natin, yung hindi mapagkakatiwalaan yung China na totoo yung sinasabi niya. Pero ano pa rin po ang lumalabas doon? Lumalabas pa rin. Wala talaga, kawawa tayo, kinakawawa tayo, inapi. Hindi na po uso yan. Sa international community po, never po nilang biniliban yung mga tao na walang kakayang ipagtanggol yung kanilang sarili o yung kanilang bansa. Yung mga leader na aasa lang sa ibang bansa para sa pagtanggol. Ganun po ang napoproject sa atin ngayon. Kung ganyan po ang projection natin, sa tingin po ba ninyo, no? Ito ano lang real talk lang. Sa tingin po ba ninyo may mga tignan nyo po yung pahayag ng China. Wina-warningan tayo. Alam din nila eh. Alam din nila na nagte-threaten tayo na palayasin yung kanilang diplomatic. Again, hindi po ako maka-China, no? Never ko pong pinanigan yan at natuwa ako. Never po ako natuwa na tayo po ay binobomba ng China. Kinukundin ako nga yan eh. Pero ikundi na natin at gumawa tayo ng hakbang. No? Squarely, kasi po, ang pangit din naman sa international community. Dito lang naman sa Pilipinas, katanggap-tanggap yung inaapi tayo. Sa telenovela lang ng mga Pilipino yan. Katanggap-tanggap. Sobra na nga yung ginagawa sa atin. Wala naman tayong ginagawa. Kaya nga po, squarely, dapat harapin natin tong problema na to. Kung nakaraos po tayo sa mga problema natin, pagtaas ng mga sibuyas, hindi na natin na ipaliwanag, wala tayo na, kung nakalusot na sa atin yung mga problema natin sa NAIA, nakalusot sa atin dahil perinibitize na natin. No? Kung nakalusot na po sa atin yung mga ibang problema na lilipas din yan, hanggang ngayon hindi natin alam na kung ano na nangyari doon sa pagtatayo ng resort doon sa Chocolate Hills. Yung mga iba pang issue natin na hinahayaan lang, baka makalimutan natin. Hindi po ito. Nagmumukha po tayong pipitsugin. Ayaw po ng mga foreign investors na mag-invest sila sa mga bansang pipitsugin. Hindi nyo po ba napupuna? Wala po tayong bagong mga malalaking proyekto. Paano ko po natiyak? Yung paghukay nga pag magtatayo ng ospital, pinagmamalaki. Eto, meron ng ospital. Hukay pa lang yun, ha? Ni semento, wala pa. Ni poste pala, wala pa.
Hindi po obra dito yung lilipas din yan. Tapos punta rin tayo ng punta ron. Kaya nga, it's either lumaban tayo or makipagdiplomasya tayo. Makipagkaibigan muli tayo. Kaya mayayaman yung mga bansang Amerika at France. Kaya nila kahit nagkukundina sila sa China sa mga ginagawa ng China. Politically. Kaya nila makapagkasundo. Kaya nilang imbitahin si Xi Jinping sa Amerika. Inimbita si Xi Jinping. Harap-harapan. Pero tayo hindi. Wholesale tayo. Buong mundo nakikipagkaibigan sa China dahil sa kanilang pera. Handang ipautang sa mga infrastructure. Belt and Road Project. Tama ba? Belt and Road. Nalilito ko riyan. Okay. Wala po nagtitiwala sa Pilipinas. Mababa po tingin sa atin. Hindi dahil sa tayo ay akala lang natin na ang ganda-ganda na inaapi kami. Meron pang mga foreign, alam niyo yun? May mga laman pala ng mga foreign na newscast o foreign media. Habang binobomba tayo, talagang sikat na sikat tayo. Sikat na sikat tayo na ano. Maganda ba sa tingin nyo sa international community? Kaya sumikat si Zelensky, kahit maliit na bansa to, matapang. Bigyan natin ng pera yan. Tayo, hindi nga natin ma-project na matapang tayo. Pero sa Pilipinas, katapangan yun. Sa Pilipinas, katapangan yung magpabalik-balik tayo na binobomba tayo. Parang ang tapang-tapang naman natin. Kahit wala tayong Tignan niyo po yung pronouncement ng ating Pangulo. Hindi tayo maglalagay ng water cannon. Anong gagawin natin? Bumalik na lang po kayo sa sinasabi niyo noon. Friends to all, enemies to none. Hindi po nakakahiya, Mr. President. Mas nakakahiya po yung binubomba tayo araw-araw nang wala tayong... Alam nyo, sa totoo lang, pinasamahan nyo lang yan eh. Pero kung titignan nyo yung deal, ganun talaga, di ba? Kaya lang, secret nga sana eh. Kung ano man yung mga deal na yan, na mukata, gusto nyo kasi yung gusto nyo kasing ipahiya si Duterte. Hindi naman po nakakahiya yung ginawa ni Duterte. Dahil una, hindi tayo nakuha na ng kahit na anong teritoryo. Ikalawa, hindi tayo binomba ng kanon. Ikatlo, nakakapangisda yung mga mangingisda natin. Tuwan-tuwa tayo, nakakapangisda. Ngayon, ine-expose nyo naman. Sasabihin nyo na naman. Kasi pumayag si Duterte na yung mga mangingisda natin, hindi dito mangingisda. Di ba? Hindi po yun po pwede. Okay. Ano po yung ginagawa natin? Tuwan-tuwa po yung mga Pilipino, no? Kada nabibigyan po tayo ng ayuda, natutuwa po tayo. Pero alam po ninyo, yung mga pamimigay ng ayuda, nauso naman yan noong panahon ni Duterte, namigay din naman ng ayuda. Kaya lang pandemic eh. Walang nagtatrabaho, kaya nasa bahay lang, kaya nagbigay ng ayuda. Ngayon po, wala ng pandemic, mas mataas pa yung ayuda. Nagtataka ako, paano kaya yan? Bakit kaya mag-ayuda? Ngayon pala ganun. No? Nung pag-announce ng dati si Martin lang yung umiikot para mamigay ng mga bigas at kung ano pang ayuda. Ngayon kasama na po si Pangulong Marcos. Nag-iikot, yan pala yan. Yan pala yung purpose nung ayuda na yan. Iikot sa, kaya lang, hindi ko po minamasama yan, no? Okay lang yan. Sino ba naman? Huwag nyo pong sabihin na huwag kayong mamigay ng ayuda. Hindi po yun. Alam nyo, nagbo-broadcast pa po ako eh. Kung gusto nyo pong panoorin kung sino man tao, okay lang po. No? Okay lang po manood kayo kahit kanino. Pero yung dito kayo manawagan ng huwag na nyo panoorin niya si Badong.
Eto na lang panoorin nyo, may interview si ganun at ganun. Magbigay, ano naman po kayo, no? Pinaghandaan ko rin to eh. Alam nyo, simple lang naman, no? Kung ayaw nyo po rito, malaya po kayong lumabas. Ginagawa nyo naman akong, wala kwenta yan si Badong, manood na tayo. Dito sa merong interview si Jojo o kung sino man taong mas importante kay Badong. Sobra naman kayo. Harap-harapan naman kayong kung makaano sa akin. Okay lang po yun. May mas marami po mas magagaling sa akin. Pero tahimik na lang po kayong lumabas. Pwede po ba yun? Kasi marami pong gustong makinig sa akin din eh. 900 po yan, no? Tuloy na po natin para sa 900. Yung gustong kating-kating na pong manood ng interview kay Jojo o kung kanino pa man, pwede na po kayong lumabas ng tahimik. Okay. Huwag po kayong manawagan kasi nakakahiya po sa akin. Di ba? O pinamukha ko na sa inyo. Pwede naman po ko talaga, pwede kayong manood sa iba. Nasa kainitan tayo ng pagtatalakay, no? Mamaya tatanggalin na kita kung ayaw mo talaga rito. Simple lang naman yan. Okay. Balikan po natin para po sa 900 na gustong makinig. Pasensya na kayo. Nakakapikon eh. Okay, punta na po tayo. Ay, thank you very much muna kay John Domingo na nagbigay sa atin ng 1,100 stars. Yan. Balikan po natin, no? Yung pamimigay po ng ayuda, hindi po ako, hindi po ako, hindi ko po tinututulan yan. Kasi budget na yan. Inuutang na natin yan. Opo, tama po yung pagkakarinig nyo. Halos kalahati po ng budget natin, inutang. Tignan nyo, no? Tapos ipamimigay bilang ayuda. Siyempre, matutuwa kayo. Matutuwa kayo dun sa namigay ng ayuda. Di ba? Matutuwa kayo dun. Ito, taas. Kaya, ang lapit lang eh. Mamimigay ng ayuda, tapos eleksyon na. Matatandaan nyo lang. Huwag nyo na, hayaan nyo lang siya dyan. Matatandaan niya siya pagdating na eleksyon. Ito, nagbigay sa akin ng ayuda yun. Wala pong problema dyan. Paraan nila yan ng pag-ano. Kaya lang, hindi po yan sustainable eh. Buwan-buwan po ba kayo? Buwan-buwan po ba kayo na mamimigay ng ayuda? Yun lang po tanong ko. Buwan-buwan po ba yan? O minsan isang taon lang? O minsan every 3 years? Diba? Minsan every 3 years lang. O minsan lang sa isang taon. Kasi po, yung binigay po ni Pangulong Duterte, trabaho. Trabaho. Yung build, marami pong na-create na trabaho yan. Tapos dahil nagbi-build tayo, yung projection po, karamihan po sa mga investor, tinitignan sa projection lang. Parang ano po yan, yung tourism, di ba? Sa totoo lang po, wala namang mananalo sa ibang bansa ng wala naman silang Boracay sa ibang bansa. Tayo po may pinakamagaganda, pinakamahahabang mga beach sa Pilipinas. Pero bakit po sa mga bansa nila nagpupunta turista at hindi sa atin? Projection po yan na panturista itong lugar na to, yung Pilipinas. Di ba? Hindi tayo nakakapag-project. Ganon din po yun. Projection po. Yung Pilipinas, pinoproject natin yung sarili natin na inaapi tayo ng China. Tuwan-tuwa tayo. Pero ano po ang dating niyan sa mga nag-invest? Pucha, anytime. Ano tong Pilipinas, no? Hindi siya makatayo sa sarili niya. Paano niya pagtatanggol yung ating ilalagak dyan na salapi? Grabe po ngayon. Mga American companies, inukutan po tayo. Google, Tesla, Nvidia, etc. etc.
pati po yung Meta, yung Facebook. Yung tayo po yung pinakamalaking bilang ng tumatangkilik ni hindi po sila magtayo dito ng kumpanya. Kasi nga, sino po may gusto sa ganyang, tinitignan po yan ng investors eh. Safe ba pera ko dito? Kaaway niya ang China. Ganun po ang projection natin. Tension. Yung iba po, sa totoo lang, yung iba pong bansa, hindi naman po sila sanay dito sa, tayo kasi pang araw-araw natin yan eh. Alam natin na hindi magkakaroon ng gera sa pagitan ng China at Pilipinas. Pero sila hindi nila alam yun eh. Hindi nila alam yun, ng mga taga-ibang bansa. Wala kasi silang tension sa China. Wala silang tension sa ibang bansa. Kaya hindi nila maunawaan yan. Na normal sa atin na may ka-tension tayo sa China. Normal sa atin na binobomba tayo ng kanyon pero hindi tayo naniniwala na magkakagera. Sino po sa inyong naniniwala na magkakagera tayo? Wala. Pero pag tinignan nyo ng ibang bansa, putya, mga international press yung sinasakay natin sa barko. Tapos bobombahin tayo ng China. Totoong-totoo sa kanila eh. Ito po ang ginagawa ng China sa Pilipinas. Kahit ako investor, puta, ganyan pala ginagawa ng, hindi nila alam ang layo nun sa atin. Di ba? Hindi nila alam. Anyways, yan yung isa, di ba? Ikalawa natin punto. Yung Maharlika Fund, alam nyo, ganun yung pera natin lahat eh. Ganun eh. Palabas lahat ng pera natin. Tama po yan, hindi po ako sang-ayon sa mga anong tawag dito? Hindi po ako sang-ayon sa privatization in general. Bakit? Kasi may purpose yan kaya ka nagtayo ng kumpanya ng Pilipino eh. Pag-aari ng Pilipinas. Halimbawa, yung mga nawasan yung nawasan nung araw, MWSS, na sa Maynila ay hinati natin sa Maynilad at saka sa Manila Waters. May purpose yan eh, di ba? Kontrolado mo dapat ng gobyerno yung pamamahagi ng tubig. Biruin mo, pamamahagi lang, hindi naman po sila nagpo-produce ng tubig. Alam niyo po ba yung pre-privatize natin? Hindi po yung Manila Waters, hindi po sila yung maghukay na sarili nilang pagkukunan ng tubig. Hindi po. Yung pagdidistribute lang. Tayo pa rin po yung magtatayo ng mga dam. Okay lang sana kung privatize mula dam papunta doon sa kanilang mga, di ba? Kunwari, sige, Manila Waters. Privatize kayo magpo-produce ng dam na sarili nyo. So, magtatayo sila ng dam. Hindi naman po eh. Atin na yan eh. Atin din yung dam, atin din yung pinagpapunta dun sa kanila. Distribution. Sa madaling salita, privatize natin yung paniningil. Ito na yung mga maniningil. Alam niyo yun? Kung palpak yun yung halimbawa eh. Kaya against ako dyan. Ngayon, wala na tayong control. Magtaas sila, kuryente, wala na tayong control lahat. Okay, anyways, bakit ko po nababanggit yan? Napaka-ironic kasi kumikita po yung NAIA, kahit po ganyan, palpak na, di ba? Maami naman tayo, palpak na yan, kumikita pa rin tayo dyan. Bilyon po kinikita natin taon-taon. Yung pong bilyon na kinikita niyan, pwede po na magamit ng gobyerno. Ngayon po, ipamigay natin dahil hindi maganda ang patakbo. Kung kayo po ba ay may kumpanya at hindi maganda yung, kunwari ako may-ari ng kumpanya, may manager ako. Kumikita yung kumpanya. Pero marami pa sanang kikitain yan kung maayos yung manager. Ano po gagawin ko? Bebenta ko yung kumpanya? Hindi. Papalitan ko lang yung manager.
NAIA, pinalitan mo lang sana yung manager. Ang ironic doon, yung mga kumikita nating kumpanya, pina-privatize natin yung operation. Yeah? Di sila nakikita. Imposible naman na yung San Miguel Corporation, nahawakan niya na hindi siya kikita. Kalokohan naman yun. Di ba? Kalokohan yun eh. Bakit niya, nakwenta niya na yan, kikita siya riyan. Ano yan, kawang gawa? Pangit yung, pangit yung patakbo nyo sa NAIA, i-privatize natin yung pagpapatakbo niyan. Pero kikita yung San Miguel. Nasa atin na yan, no? Pakikitain na lang. Anyways, kasi nagtayo tayo, habang nag-privatize tayo, nagtayo naman tayo ng bagong korporasyon. Yung Maharlikapan. Pinondohan po natin yung Maharlikapan. Nung pinondohan po natin yung Maharlikapan, nakatenga pa ngayon, nag-iisip sila ngayon ng gagawin nila sa pondo. Meanwhile, taon-taon, magbibigay tayo ng budget sa kanila hanggat hindi pa sila kumikita. Kasi, nabasa ko eh. Magbibigay tayo ng budget ngayon sa Maharlikapan. Ang purpose po kasi ng Maharlikapan, para sa impormasyon ng lahat, para may pondo tayo na yung gustong mag-invest ng pera-pera sa Pilipinas, mag-invest sila through Maharlikapan. Sino po mag-invest kung ang projection natin, inaapi tayo ng China, binobomba tayo ng China? Putya, barko nga natin, hindi natin mapangalagaan, pera pa nila. Isip-isip din. Nagpo-project tayo na inaapi tayo, paano tayo makaka-attract? Kahit ako may pera eh, puta, barko nyo nga, hindi nyo mapangalagaan laban sa China eh. Mag-i-invest ako sa inyo. Okay. So, instead po na makakuha po siya ng mga foreign investment, yung pera po na Maharlikapan, pera pa rin po na nagmula sa atin. So, hindi po niya nakuha yung... Pero instead na, parang mali yata to. Tinuloy pa rin. So, ang nangyayari po niyan, dahil wala naman pumapasok, yung operation po niyan, sino po sasagot? Sino po magpopondo dyan sa operation ng Maharlikapan? Hulaan po nyo. Yan po ay government-owned corporation. Sa tingin nyo, sino magpopondo niyan? Correct, Pilipinas. Naisip ko lang kasi na nakita ko eh. Nangingi ng pondo. Nangingi ng pondo. Putya, instead na makatulong kayo. Di ba ang purpose niya para makakuha ng pondo? Nakukuha niya yung irony doon. Ang purpose niya para makakuha tayo ng pondo mula ibang bansa papunta rito. Ngayon, dahil wala nag-invest sa Maharlikapan, sigurado ka ba Badong na wala nag-invest na taga-ibang bansa? Diyos ko, kung may nag-invest po, headline na yan. Kayo naman, meron kayo nakitang headline na nag-invest sa Maharlikapan? So, ang mangyayari ngayon, yung Maharlikapan, pupuntahan natin yan taon-taon. Hanggat hindi pa siya kumikita. Alangan na. Or mauubos sa operation. Binenta mo prinivatize mo yung kumikita na para magtayo ka ng korporasyon na hindi pa kumikita. Kung hindi pa siya kumikita, may pinasosweldo ka dyan. Meron ka mga tauhan yan, may opisina yan, meron yan lahat. Alangan naman walang opisina yan. Alangan, sino sa tingin nyo gumagastos niyan? It's either dun yan sa initial na pondo na galing sa pamahalaan lahat. Or, yan. Alam nyo, yung ICC, magtapatan na po tayo, no? Yung ICC po, si Duterte sikat. ICC,
Sikat yan. Sa tingin ba ninyo hindi ibabalita internationally yan? Nahuhulihin na si Duterte. Eto nga si Netanyahu eh. Wala pa pong warrant of arrest. Pero binabalita na po internationally na maglalabas na yung ICC ng warrant of arrest kay Netanyahu. Binabalita na po ng international press na magpapalabas na yung ICC. Wala pong balita kay Duterte sa international. Nanonood po ako, nakasubaybay tayo sa international press. So, ano po nangyari rito sa Pilipinas? Halos kalahati po ng pondo natin inuutang. Saan tayo gagaling? Saan po magmumula yung pambayad natin sa utang? Uutang ulit tayo. Yun po ang problema pag hindi po tayo pag hindi po tayo nakaka-attract ng foreign investments. Mauubos po tayo eh. Uutang tayo para ipambayad sa utang. Uutang tayo para ipang-ayuda. Mukhang ang pangunahing proyekto na ng pamahalaan natin mamigay ng ayuda eh. Lahat ng makikita nyo si Pangulong Marcos, lahat ng makikita nyo si Martin Romualdez, panay pamimigay ng ayuda. Tama ba? Press conference, pamimigay ng ayuda. Ang lalaking mga venue. Pamimigay ng ayuda, daan-daang milyon yung milyon yung pinamimigay sa mga gobernador, sa mga congressman. Okay? Paubos. Ang mahirap niyan, baka dumating po yung panahon, yung may panahon po na hindi po tayo pinauutang na. Alam niyo po ba yung hirap na tayong magpautang? Kung hirap na po tayong mangutang, pag dumating po yung time na hirap na po tayong mangutang, gagawa muna tayo ng letter. Nung college ako, first year college, second year college, panahon nila Ramos. Kaya tayo nagpa-privatize nun eh. Kasi wala talaga nagpapautang sa atin. Meron pa po tayong tinatawag na letter of intent. Paano kayo makakabayad ng utang? Isa po yun. Privatization. Ipa-privatize namin itong mga kumpanya namin para pambayad ng utang. Kasama yun. Sa mga, yung kumbaga may collateral ka na. Panahon ni Duterte, dahil maunlad na ekonomiya, tuwan-tuwa sa atin magpautang yung mga tao. Sige, kailangan mo ng tulay, sige, pupunduhan namin yan. Ganun po ang sitwasyon. Ngayon po, bakit po walang build? Sino po nagtitiwala na may pambayad tayo dyan sa build? Pag ang mga investors nakikita nila na hindi tayo papaunlad, mahirapan tayo. Panahon ni Duterte, yung build, hindi po yung proyekto. Yung build, yan po ay produkto ng yung mga international community nagtitiwala sa presidente. Wala pong presidente na aayaw sa maraming proyekto. Wala po. Kaya po hindi nakapagproyekto post-EDSA dahil wala na pong nagtitiwala sa atin after kay Cory. Yung Cory time, wala na pong may tiwala sa atin na magbigay ng... Kailan po nabalik yung tiwala ng international community sa atin? Yung pong panahon ni Duterte. Dahil, yun na nga, ang una niyang ginawa, hindi ma-involve ang Pilipinas sa mga international conflict. No? Yung friends to all, enemies to none ni Pangulong Duterte. Yan po yung pinakamalaking dahilan kung bakit tayo nakapag-build. Hindi po yan proyekto na sasabihin ng Pangulo na, eto gusto ko, build. Hindi po yan. Ang pangunahin po requirement para ka makapag-build,
pondo. Willing yung international community na gastusan ng Pilipinas dahil nakikita nila na nasa right track of development. Lahat ng projection nun, ang ganda. Yan ba ang kapalit ng WPS? O, yan lang, dyan lang kayo magaling. Siraan si Duterte. Pero meron ba nakuha sa WPS? Mag-abang lang kayo. Pag may nakuha ang China ngayon sa pagmamatigas natin, tsaka kayo magngangawa. Hindi lahat ng pagtatanggol sa teritoryo ay makukuha sa pagmamatapang. Yung pagmamatapang natin, tubig pa lang, hindi na tayo makapalag. Real talk po yan. Tubig naman, di naman natin mapalagan. Tapos ang tatapang natin pagtanggol ng Pilipinas. Paano pagtatanggol? Patubig tayo? Utot nyo. Yan yung nangyari kay Duterte. Ngayon po natin nakikita kung gaano kahusay yung matandang palamura. Ngayon natin nakikita kung gaano kagaling yung matandang manyak. Yan yung mataguri nyo di ba? Ngayon natin na-appreciate yung pagiging henyo ng matandang kriminal. Ngayon, panay tokis. Para nyo ang ma-appreciate yung ginagawa ngayon, sisiraan nyo muna si Duterte. Pero ano yung pwede nyo maipagmalaki? Yung ngayon. Ipagmalaki nyo yung ngayon. Wala kayo may pagmalaki. Ang sasabihin nyo lang, eto, ginagawa ni Duterte, mabuti na lang, mabait na Pangulo ngayon, hindi na palamura. Gusto pa namin yung palamura. Gusto namin yung matapang na presidente, na totoong matapang na hindi yung tapang-tapangan na may silbi. Never pong masama, no? Hindi po naging masama kahit kailan yung pakikipagkaibigan sa mga kaibigan mong bansa. Namimiss po namin. Opo, namimiss namin. Namimiss namin yung presidenteng palamura, manyak, kriminal. Ayon sa inyo. Pero sa amin si Tatay Digong yung tunay na tatay. Handang ipagtanggol ang mga inaapi. Tinanggal yung mga korap sa pamahalaan. Tinanggal yung mga peste. Alam niyo yun? Lagi niyo sinasabi, daming pinatay, daming pinatay. Tinanggal yung laglag bala. Yung nakaka-apekto sa atin pang araw-araw. Yun yung ang laki ng pinapasalamat kay Pangulong Duterte. Yung mga peste ng lipunan.